Hello mga kainang! Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Life update nga mga kainang, ito buhay pa naman. Pero yung dashboard ko nangangayayat na. Ako lang yatang tumataba. Huy! Dahil nga inaubusan na naman tayo ng load ng isang araw, kaya yung dashboard natin ay nangangayayat na naman. Kung ako yung pumapayat ay matutuwa pa ako. Ay kainaman talaga. O siya, dito nga tayo. Dahil nga nagpupuyat na si Lennox, kaya naman ay pagtatrabahoin ko na to sa call center. Huy! Si Enox nga ngayon ay hindi na natutulog sa umaga. Mga hapon na siya natutulog bandang alas 3. Kaya naman, sa gabi ay hindi na siya natutulog ng maaga. Mga alas 11 na siya nakakatulog. Kaya naman, puyat ang mga person. At nagigising nga siya sa umaga ng alas 7 o alas 8. Kaya naman ay hindi na kami nakakapagpainit sa dagat. Kaya nga dito na lang kami sa labas ng bahay magpapainit habang hindi pa masyado masakit sa balat ang sikat ng araw. Tingnan niyo naman si Lennox ay tuwang-tuwa ang pagkatao niya pag nandito talaga kami sa labas. Pagkatapos nga namin magpa-araw dyan ay natulog ulit si Lennox. Aba naman. Sakto nga sa mga oras na ito ay dumating si Nanang. Nagbebenta pala siya ng mga gulay-gulay at kung ano-ano. Yung kamote nga nadala niya, sabi ko ay akunin ko na lang at gawin kong pagkain ni Lennox. Suki nga niya si nanay, kaya naman ay pwedeng utangin ang tinda niya. Ay huy! At dito nga, akala ko naman ay tulog pa yung batang botchok na ito. Yung pala ay nagising na yung pagkatao niya. Siyempre may pagkamarites kasi yung batang ito. Gawa nga siguro ay narinig niya yung magmamaritesan namin na nanay at yung nagtitinda ng kamote. Kaya nagising ang pagkatao niya. Aba naman talaga, kain naman. At talagang tuluyan na ngang nagising ang pagkatao ng batang botchok at may dumating pang isang marites. Aba naman, huy! At dito nga inapakain pa ng ice cream ang batang botchok. Aba naman ay kung sa akin ay sinubo yan na hindi ko aatrasan. Huy! Natatawa nga niya ako sa mukha ni Lennox dito ay talaga naman pinakakatitigan niya si Ate Marilyn. Manghang-mangha siya kay Ate Marilyn. Sobrang ganda siguro talaga. Huy! Napadaan nga lang si Ate Marilyn dito. Sobrang init kasi sa labas. Kaya naman sabi niya ay dito muna siya magpapahinga sa bahay. At nagpatulong na rin siya sa paggawa ng intro clip niya na ina-upload sa pagre-reels niya or mga video sa Facebook. Madali nga lang gawin yun. Kaya naman ay ginawan ko na lang siya at tinuruan ko siya kung paano gawin yun. At nung matapos ko nang gawin, sabi ko ay try niya nang gamitin sa pag-upload niya ng mga reels niya. Hindi ko pa nga naliliguan si Lennox. Kaya naman sabi ko mag-edit lang siya dyan na i-upload niya at aliguan ko naman si Lennox saglit. Nilapag ko nga muna si Lennox kanina sa higaan. Gawa nga na magpapainit ako ng ipapaligo niya. Ibabanli sa ipapaligo ha, hindi yung mainit ang ipapaligo. Huy! At nung pagbalik ko sa kanya, tingnan nyo naman ang pagkatao ni Lennox. Talaga naman ituwang-tuwa na naman ang batang botchok na yan. Akala mo naman ay iniwan. Huy! Matapos na nga ako mag-ready ng ipapaligo niya, ay niliguan ko na siya. At fast forward, tapos na nga siyang liguan. Hindi nga pwedeng hindi maliligo si Lennox sa isang araw. Gawa nga ng sobrang init ang panahon ngayon. At dahil nga sa tag-init na naman, ay uso na naman ang bungang araw. Naku po, yan nga ang inaiwasan ko. Kaya lagi kong nililiguan si Lennox araw-araw. Kayo mga kainang, ilang beses niyong liguan yung mga babies niyo sa isang araw, lalo na ngayong tag-init. Oh, siya, tingnan nyo naman si Lennox mga kainang. Sino nang sabing hindi nakakagigil ang botchok na yan? Sarap talagang kagatin. Huy! Pagkatapos nga ni Lennox maligo, pinapainom ko siya ng vitamins. May nakapagsabi nga sa akin mga kainang na pag yung bata daw ay mataba, hindi na pwedeng painumin ng vitamins. Tama po ba yun? Yung vitamins po kasi ay hindi lang naman pang pataba. Yung vitamins po ay nakakatulong din na mapalakas yung immune system nila, lalo na ay mga baby ngayon. At maraming sakit na ang nadapo sa mga babies, kaya nakakatulong yung vitamins para hindi sila dapuan ng mga sakit-sakit. Pag malakas ang immune system ng bata, mas sila silang dapuan ng mga sakit-sakit. Syempre, pag walang sakit si baby, happy si mami. Kayo mga kainang, pinapainom nyo ba ng vitamins yung mga babies nyo? At anong vitamins ang hinapainom nyo? Yung pinapainom ko nga kay Lennox na vitamins ay ascorbic acid, silin at saka nutrilin. Dati, silin at saka tiki-tiki, kaya lang ay naubusan ako ng tiki-tiki at may stock naman akong nutrilin dyan. Ay nako, hyper na naman ang batang botchok. Ang ingay-ingay sa background. Oh, see? Naintindihan niyo mga kainang sinabi ni Lennox? Sa kanya ko na ipagkakatiwala yung pag-voice over ko. Hoy! O, diba? Makakapag-voice over pa ba ako niyan? Kain naman. O siya, tapos ko na ang bihisan si Lennox. Tingnan niyo yung pagkatao niya. Sobrang tuwang-tuwa na naman. Akala mo ay gagala. Huy! At pumunta nga lang ako saglit sa kusina at tinawag nga ako ni Nanay Dali-Dali at tingnan nyo naman ang batang botcho kung anong yung ginagawa. Aba naman talaga, kain naman. Gagala na nga siya mag-isa. Huy! O baka naman sabihin nyo, inuna ko pa talaga ang pagbibideo kaysa naman ay sakluluhan yung anak ko. Don't worry mga kainang, kuhang-kuha ko yan. Malapit nga lang ako sa kanya yan, kaya naman kung bumaliktad siya, if ever, agad-agad ko siyang makukuha. Pero kita nyo naman, hindi talaga bumaliktad ang pagkatao niya.
Sobrang lakas talaga ng mga buto ng batang botchok na ito talaga naman. Baka pag mag-CR ako at paglabas ko ng CR, makasalubong ko na to sa daan. Ay huy! Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay pahiga-higa ka lang. Ay ngayon talaga naman ay gumagapang na. Aba naman. Pag ganitong stage na nga ang mga babies natin, ako naman talaga hindi pwedeng iwanan na mag-isa. Ay Lennox, wala ka pang 6 na buwan. Wag mo nang excited ha. O siya, hanggang dito na lang muna mga kainang ha. Asikasuhin ko na muna si Lennox. Bye!